Cayetano, sinampal si Pangilinan. Naku, ang lupit po nito mga kababayan. Alam nyo kasi itong nangyari sa debate, nagkabarahan, nag-away po si Cayetano at saka itong si Pangilinan. Kasi alam mo naman, itong si Pangilinan, alam mo ito, wala ho itong alam pagdating sa mga bagay-bagay na basta siya namumulitika, okay na sa kanya yun. Di ba? Siya ho ay, alam naman natin, pinklawan to the max, anything that would destroy the Duterte, sa kanila ho, sasakyan ho nila yan. Kaya naman, etong si Cayetano, malupit ang mga binitawan at sinampal ng katotohanan etong si Pangilinan. Nako po, alam nyo mga kababayan, pag pinanood nyo talaga itong nangyaring sagutan sa Senado, nako, talagang maaano kayo, sasabihin nyo talaga sa isip ninyo. Huwag nyo nang debatihin si Cayetano dahil talaga nga naman kayo ay mayayari. Totoo yan. Hindi, walang biro ho. Pag si Cayetano ang inyong dinibate, sigurado meron kayong paglalagyan. Yan ang katotohanan. Pag si Cayetano ang inyong dinibate, ay sure shot yan. Sure shot yan na kayo ay may paglalagyan. Dahil iba ho ito si Cayetano pag nakipagdebate. Nakita naman po natin kung paano binara ni Cayetano po ito si BBM during the debate. And this time, ito naman ang binabara niya, itong si Pangilinan. Malupit ho yung nangyaring bangayan dyan. Pero bago yan, syempre, ibang balita muna tayo kasi ito may matinding nangyayari. Nagkakagulo na daw. Naku, patay tayo dyan. Nagkakagulo na dyan sa Cavite. Naku, totoo ba yan? Tingnan natin. Naku, kasi alupit to. Alupit to nang nangyayari dyan dahil nga sa ginagawa nila dito kay Revilla, na kung saan sabi nga nila bakit yung kriminal nagiging bayani at yung talagang mastermind siya pang nakakatakas, di ba? Hindi tama hindi tama yung nangyayari na yan at marami ho ang nagrereklamo at marami ho ang nagagalit dyan sa Cavite. Panoorin po muna natin to bago po tayo pumunta doon sa issue. Kasi maganda yung issue ni Cayetano tsaka ni Pangilinan. Talagang kumain ng alikabok. Ika nga ito si Pangilinan, kumain ng alikabok sa tindi ni Cayetano. Pero ito muna ang pag-usapan natin. Itong issue muna dito kay Revilla. Pasok. Tumangging maghain ng plea si dating Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Lupit Ako ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Nako. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Yan, ganyan. Alam mo, dito ako bilib sa mama na to. Hindi, walang biro. Bilib ako. Ang ganda nga nung sinabi, sino nga ba nagsabi nito? Na marami ang nabilib sa ginawa ni Senator Bong Revilla. Kasi alam nyo, sa totoo lang eto, wag naman tayong marami ho dyan ang nagtatago. Di ba? Marami ho dyan ang pag hinahanap ng batas ay nagtatago. Di ba? Pero katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte, even if alam na niya na si Pangulong Duterte nun, di ba? Alam na niya na dadali siya sa The Hague. Umuwi pa rin mula sa Hong Kong. At tayo po ay kasama doon, di ba? Nagpunta po tayo doon. Galing din to tayong Hong Kong noon. Kaya nakita natin yung tension before going home from sa Pilipinas noon. Nung nandun kami sa Hong Kong. And everyone is advising him to stay a while, stay and think for another day. Pero hindi, sabi ni Pangulong Duterte, uwi ako. Kinabukasan umuwi. Dapat nga, gabi pa umaga, uwi na siya. Talagang hinarap niya kasi alam niyang wala siyang ginawa. Di ba? Eto rin si Senator Bong Revilla. Alam na niya lalabas na yung warrant. Ilang beses bang sinabi? Ba may makukulong, may alam naman natin, hindi makukulong si Romualdez. Protektado yan. Lalong-lalo naman di makukulong si BBM. So alam na natin yan. Itong tono ng ombudsman, tono ng DOJ, laging si Bong Revilla. Kasi nga naman, nakulong before, so easy target siya.
Yan ang ginawa sa kanya eh. Siguro parang iniisip nila, ano natin to, isakripisyo natin itong kaibigan natin na si Bong Revilla. Dalawang matatamaan nito. Una, yung Cavite ay mapupunta na sa Rimulya, which is alam naman natin kung gaano kaganid sa kapangyarihan ng mga Rimulya. At remember, rich boat city ang Cavite. Yan pag nakuha nila ang Cavite sa 2028 panigurado, paya nilang ipanalo yung kanilang kandidato dyan. Talagang babrasuhin nila yung election dyan. So, hitting two birds in one stone. O, pangalawa, di ba? Ano yung pangalawa na yun? Siyempre, artista yan. Nakulong na dati. Magiging tampulan ng batikos yan. Bashing yan. Di ba? Pagka ginanyan ka, magiging tampulan ka talaga ng batikos ng social media. At iniisip nila dahil doon ay makakalimutan na natin ang kawalang niya ni Romualdez. Makakalimutan na natin na si Romualdez at si Zaldico ang siyang pinuno noon nung panahon na merong tinatawag na pinaka-corrupt na budget sa ating bansa, yung 2025. Alam natin ang nangyari dyan, di ba? Sabi nga nila, sa BICAM, tapos dun sa small committee, sino ho ba yun? Walang iba kung hindi si Romualdez po yung namumuno nung time na yun. So, alam ng lahat na ang talagang big fish, not just for the sake of using big fish, pero kahit to bata, alam ho na pag sinabing big fish, malaki. Di ba? Hindi lang sa kasalanan, malaking tao din. Pambihirang buhay rin. Di ba? Oh, pero, nako po, sorry po. Oy, sandali, anong nangyari doon? Sira ulo ka. Bakit ka nagpe-play? Oh. Di ba ho? So, ano ibig ko sabihin? Doon pa lang, malalaman mo na kaagad. Doon pa lang, malalaman mo na mga kababayan na talagang meron hong plano ho sila. Kaya nila ito si Revilla. At even if na alam na niya na ikukulong siya, gagawin siyang sacrificial lamb ng gobyernong ito at sasabihin, tingnan nyo na, kahit kakampi namin, ipakukulong namin. Yan ang kanilang pinupunto di ba? Pero hindi yan ang gusto natin. Ulo ni Romualdez ang gusto natin, hindi Revilla. At hindi rin Bong Revilla, kung hindi Bongbong Marcos ang gusto nating makulong. Bakit itong si Revilla? Nananahimik sa kanto, di ba? Nananahimik po ito tapos yung entire na mga tiwaling opisyal ng DPWH, sila pa ang bayani, sila pa ngayon ang ginawang state witness. Saan ka nakakita ng ganun, di ba? Katarantaduhan talaga Diyan mo malalaman talaga na there is something wrong with these people. There is really something wrong with what is happening in our country. So, ewan ko, panoorin niya to. Senador Bong Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong graft kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty. Tumangging maghain ng plea nagre-replay kaugnay sa flood control scandal. Kaya naman mismong ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP sina dating Senador Bong Revilla at iba pa nitong kapwa-akusado sa umano'y flood control scandal nang dumating sa Sandigan Bayan sa Quezon City kaninang umaga. Kinumusta ko ang dating senador pero maikli lamang ang kanyang tugon. Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Hindi na siya sumagot sa iba ko pang mga tanong. Sir, ano gusto nyo sabihin sa mga taga-suporta ninyo? May prayer rally kagabi, sir, sa Cavite. Sir, kay Bernardo, sir, may gusto kayo sabihin. Senator. Ang kulit kasi ninyo. Kung hindi naman kayo si Raulo rin Si Revilla. Ngayong araw dapat ang arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador at isa pa nitong kapwa-akusado na si Juanito Mendoza sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Kaugnay yan ng kasong malversation of public funds na may kinalaman sa 92.8 million pesos na ghost flood control project sa Bulacan. Grabe, Pero sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ito ulit ng korte. May mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni Revilla. Tingin ng prosekusyon, panibagong estilo ito para i-delay ang kaso.
Pero pinabulaanan nito ng kampo ng dating senador. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Kabilang sa bagong inihain ni Revilla ang motion for inhibition kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda. Kapatid kasi ng maestrado ang isang abogado ni dating Yun. PWH Undersecretary Roberto Bernardo. Kita nyo na? Confirm. Kapatid. Saan ka nakakita? Yung isa sa pumirma na naglabas ng warrant. Kapatid ng abogado nito. Yung nag-accuse sa kanya. Yung nagpapalusot. Yung umamin na siya'y nagnakaw. Tapos naging state witness. Bakit? Nagturo ng iba. Di ba? Ang linaw nung paliwanag po ni Topacio dyan eh. Pinaliwanag na natin dito yan eh. Hindi pa pwedeng gagawa ka ng krimen. Di ba? Gagawa ka ng krimen. Halimbawa, magnanakaw ako. Magnanakaw ako ng ginto ni Boss Dada. Alam mo naman si Boss Dada. Napakaraming ginto niyan, di ba? Magnanakawin ko yung ni Boss Dada, yung ginto niya. Tapos nung nahuli ako, alam mo ginawa ko? Para hindi ako ang kasuhan at maging state witness ako, tinuro ko si Jay. Si Jay talaga yun eh. Di ba? Si Jay yung nagnakaw. Sabi sa batas merong tawag dyan eh. Yung Latin na tinatawag dyan at sinasabi, hindi pa pwedeng ganun. Hindi pa pwede. Kailangan meron kang ebidensyang ilalabas. May collaborating witness ka pa. Hindi pa pwedeng basta ka lang magtuturo. It will not stand as an evidence, enough evidence to convict a person. Pero anong ginawa ng DOJ? Ginawang state witness. Nakakita ng ganun. Di ba? Doon pa lang sablay na eh. Doon pa lang sablay na. Tapos eto pa. Yung witness kuno. Di ba? Yung naging state witness kuno na si Bernardo. Na totoong may kasalanan, totoong umami na may kasalanan. Yung abogado niya ay abogado. Ay kapatid ng taga-Sandigan, bayan na nagbigay ng warrant kay Revilla. Saan ka nakakita ng ganun? Diba? Talaga maiinis ka eh. Pambihirang buhay oo. Bernardo na humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Nakalagay sa rules na hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Yan. Kung matatandaan, si Bernardo ang nagpangalan kay Revilla na nakatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Nanindigan si Associate Justice Miranda na kung pagbabasehan ang internal rules ng Sandigan Bayan, wala raw batayan na siya ay mandatory na mag-inhibit. Pero hindi niya tinanggi. Diba? Mahiya naman po kayo, sir, ma'am. Sa judge na yan, mahiya ka naman. Delikadesa na lang. Sabihin na natin, there is no such thing. There's no such rule na yung kapatid mo, kung yun ang abogado nung nag-aakusa, ikaw ay kailangang mag-inhibit. Ibig sabihin ng inhibit, aalis ka muna, hayaan mo na muna yung ibang judge. Di ba? Kahit ba sabihin nating walang rules yun, which is questionable, still, delikadesa naman. Sir, ma'am, delikadesa naman. Halimbawa, kami ng kapatid ko, pareho kami abogado, di ba? Siya yung judge. Ako, abogado ko ni Boss Dada. Si Coach Oli, kapatid ko, di ba? Judge siya. Mantakin mo, ako yung abogado ni Boss Dada. Tapos inaakusa niya si Jay na ang lakas kumain. Halimbawa lang, gluttony. Tapos, ipakukulong niya. Dahil sa sobrang lakas kumain na walang kami ng pagkain, ipakukulong ko si Jay Guevara. Kukunin ko si Banat Bay na abogado. Kasi, yung judge kapatid ko. Sa tingin ninyo, anong itsura nun? Dito makikita mo talaga na, nagtatarantaduhan tayo mga kababayan. Gaguhan to. Ginagago nyo kami. Diba? Tapos sasabihin nyo, wala namang rules eh. Oo nga, walang rules pero mahiya ka naman. Anak ka ng totsang kalabaw, Ikaw, judge ka, mahiya ka. Itong Sandigan Bayan Court, kakaya naman yung ganyan. Umalis ka na, delikadesa naman.
Kung meron ka, ha, kung may dignidad ka pang natitira, delikadesa na, mahihiya ka naman. Gayunman, pag-aaralan daw nila ang inihaing motion for inhibition at dedesisyon na nito kaagad para may saalang-alang naman Abay, dapat lang. Papatagalin nyo pa. Halata nang niluluto yan. Lutong-luto na eh. Alam mo, lutong-luto na ito. Obvious na obvious yung ginagawa nila kay Bong Revilla. Diversion doon sa tunay na mastermind. Plus, itong mga ganito, talagang ito'y halatang politika lang sa Cavite. Kita nyo yung pangarap ng tarantadong yun? Nakita nyo yung tarantadong yun? Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung tarantadong yun. Ha? May pangarap maging presidente. Oh. Sige nga, hindi pa, tangin na all dots, ika nga point to that direction. Para talaga basagin si Bong Revilla. Yurakan, dumihan, para magalit ang Cavite. Na alam natin, naku, hawak ng tarantado na yun na gustong tumakbong presidente. Saan ka nakakita ng ganun? Lahat dikit-dikit doon, lahat nakaganon, oh. Halatang halata namang luto yan. Sabi nga sa basketball, lutong Macau. Hindi ko alam ba't tinawag na lutong Macau sa basketball. ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hudikatura. Nireset muli ang arraignment ni Revilla at Mendoza sa February 16. Habang naghain naman ng not guilty plea ang 5 iba pang akusado sa kaso na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Pagdating naman sa kasong graft, tumangging maghain ng plea si Revilla sa 4th Division ng Sandigan Bayan. Kaya korte na. Alam mo ito, diyan pa ako bilib eh. Kasi pag ikaw nag-ahin ka ng guilty plea o guilty bargain, parang ganon, sinasabi mo, sige, aamin na ako dito para bumaba yung sistensya ko. Malamang palayain pa siya, di ba? Kasi yung isang kaso lang naman niya yung non-bailable eh. So pag umano siya ng not guilty dyan, ibig sabihin, tinatanggap ko, so makaka-bail siya. Pero hindi eh. Alam mo yun, dito literal ginigipit. Dati, isipin nyo, bakit dati inilagay dun sa Krami? But this time, pinahihirapan talaga. Doon talaga sa kulungan. Pinahihirapan, sinusubukan biyakin ito si Superman. Di ba? Sinusubukan nilang biyakin tong mama na to. Para talagang syempre, pagka pag guilty plea ka, bababa ang insistensya mo, baka makalabas ka. Pero at the same time, yung sa tao, kita nyo na, di ba, sabi ko sa inyo, meron kaming big fish na may kukulong, umamin na, guilty, Pero dahil nga sa may paninindigan to, alam mo, sorry ako para sa akin yung pagsuko niya, umangat ang respeto ko. Yung ganito niyang not guilty plea, umangat lalo. Alam ko yan kasi nga sabi ko nga sa inyo, sa dami ng kasong aking kinaharap lahat ng pasikot-sikot dyan, syempre pinapaliwanag ko sa abogado ko. Sabi ko, paki-explain nga sa akin lahat yan, mga terms dyan, mga mangyayari dyan. Kaya alam ko yung mga ganyan sabi ko, lupit nitong maman to, talaga nanindigan siya. Di ba? Hindi, tayo naman nanindigan din dahil yung kaso natin, lahat ng kaso natin, dismiss. Ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Nag-file nga kami ng motion to quash information. So ano yung sabihin nun? Kine-question yung legality o validity ng information. So we are just maintaining that position. Direktang not guilty plea naman ang inihain ng 2 iba pang akusadong sina RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Sa February 19, itinakda ang pre-trial ng kaso. Ang mga taga-suporta naman ng dating senador nagtipon sa labas ng Sandigan Bayan. Git nila, si dating Yusek Bernardo raw ang dapat managot at hindi si Revilla. Ganito rin halos ang tema sa ginawa nilang prayer rally. Grabe, kita nyo? I mean, kung korap, magkakaganito ba? Napakatangan nyo naman. I mean, ito'y talagang grabe sa dami ng tao daw dyan sa Cavite. Kasi sabi ko nga sa inyo, wag ako ang tanungin ninyo. Ang dami kong kaibigan sa Cavite o kahit nga ilan ang membro ng Banatero sa Cavite. Talagang tinatanong sila ano ba talaga? Totoo ba? Maayos ba itong si Revilla? Sino ba talaga ang tolongges dyan? Isa lang yung sagot nila
Alam na natin lahat yun. Diba? Alam na natin kung sino tolongis dyan sa Cavite. Diba? Bakit pa aanuhin mo yan? Alam na ng tao yan. Doon sa Cavite. Doon iginit ng Mrs. ni Revilla na si Bacoor Representative Lani Mercado Revilla na malinis ang konsensya ng kanyang mister. Yun. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit. Alam ko yung pinagdadaanan ni Madam eh. Kasi kakampi mo ito. Oh. Kakampi mo yung administrasyon. Kakampi mo si Marcos. Oh. Tapos nilaglag. Una, alam nyo ba na nilaglag yan sa eleksyon? Nilaglag yan itong nakarang eleksyon. Hindi matatalo si Bong Revilla. Maniwala kayo sa akin. Luzon, Visayas at Mindanao, hindi matatalo yun. Napaka-imposible. In-endorso pa yun ng INC. Hindi talaga siya matatalo. Whether you like it or not, malakas talaga yan. Dati nga, yan ang pinaplanong patakboy ng presidente nun eh. Malakas po talaga itong maman to. At pangalawa, maayos talaga magtrabaho ito. Minsan kasi, tanda natin eh, marami sa inyo nanlalait dahil, eto, ano na natin to, let's deal with the elephant in the room. Alam natin, pag nagrarally, sumasayaw siya ng budots. Because that's how the Filipinos are, alam mo yun, na-entertain, especially on the rally, tapos doon sila na, But, sa totoo lang, if you would check his record, being a senator, being a public official dyan sa Cavite, maganda ang record niya. Talagang nagtatrabaho. Kasi minsan lang, kailangan mo lang talagang sakyan yung, alam mo yun, yung style of campaigning. You have to accept. As a matter of fact, yan nga din yung sinabi nun kay Mocha. Kasi si Mocha nung unang simula niya, sinasabi sa kanya is, seryoso si Mocha. Kasi sinabi sa kanya, wag ganyan. Kasi hindi ganyan maano ang tao. Alam na natin na you are serious in serving the people. Alam na natin ang motibo mo ay maganda. Pero before going to that service, you have to do yung ganyang klaseng campaigning. Kasi yun ang nagkiklik sa tao. But it doesn't mean that's who you are. It's just a matter of how you approach. Kasi it's like making a deal, a negotiation. Diba? Sa negotiation, hindi naman yung uupo ka, yung kapartner mo na kaka-negotiate mo, tara, pag-usapan natin ang negosyo. Hindi ganun. Pag nag-negotiate ka, aalamin mo muna ano ba trip nito. Trip ba nito uminom? Trip ba nito ng bababae? Alam mo, pangit man pakinggan, but that's the truth. Diba? Sa Japan, ginagawa yan, negotiating. Sa ano kaya ang trip nito? Kung ang trip nito, mountain, you have to know it. Kung ano yung trip nung kausap mo. For you to be able na maipasok yung agenda mo, yung gusto mong mangyari, kailangan mo munang sakyan yung trip ng tao na kausap mo. It's the same thing with campaign. Before mo magawa yung gusto mong gawin, pag ikaw na upo na, kailangan mo munang makarelate doon sa mga tao sa baba. Alamin mo muna, ano ba trip nila? Pag nakarelate ka na, that's the time, ipasok mo na yung gusto mong sabihin. Gusto mong gawin dyan sa bayan mo. Ganun talaga eh. Alam mo, sabi nga nila, bakit yung mga Duterte hindi ginawa yan? Hindi din. Iba lang ang ways ni Pangulong Duterte. Kung nandun kayo sa campaign nung panahon ni Pangulong Duterte, ang dami niyang binitawang joke na yung iba siniseryoso ng mga putang inang media. Tanga kasi yung media eh. Remember, si Pangulong Duterte at that time, hindi naman niya target yung media eh. Ang target niya yung tao. So, bibitaw siya ng joke. Kasi doon siya magaling at doon din nakakakunik ang tao. Akala siguro ng media, ganun yung etong tao na to. Kaya nga tinan nyo in the first part, diba? Babaero ko. Sige, hahalik ako ng babae. Oh. Nag-enjoy ang tao. Ginawa niya yung na-entertain ng tao. Pero nung naupo siya, nanghalik ba siya ng babae? Nung naupo siya, nagjo-joke ba siya na baliwala? Hindi ba siya nagtrabaho? Nagtatrabaho siya. At ang lupit na ginawa niya sa bayan natin. At alam natin yun, ramdam natin ngayon yun. Na itong Pangulong to,
si Rodrigo Roa Duterte, talagang nagsilbi sa bayan to the point gumanda ang ating peace and safety sa ating Pilipinas, ang ating mga negosyante naging kampante, dumaming investment, maraming napagawa na infrastructure. Diyan ka nakadama ng pagbabago eh. But remember, during the campaign, it started with jokes, started with silly things, di ba? Na parang ginagawa ba yun ng presidente? Hindi, communicate muna siya. So what's my point? Ganon din naman to si Revilla. Kaya hindi ako nagko-comment dun sa mga inaasar siya, nagbubudots-budots. Alam mo, pumunta ka sa kampanya. Halos lahat kumakanta. Lahat nga ng politiko pagka-campaign, lahat ng politiko during the campaign nagiging entertainer. No, walang biro. Lahat. Kaya nga napaka-plastic. Kung aakusahan lang natin to isang tao na to, nagbudot siya. Iba nga kumanta. Sumayaw. Di ba? Pero may nagawa naman nung naupo. So that's my point. So anong ibig ko sabihin nito? Etong tao na ito, kung ito magnanakaw, kung ito talaga ay masamang public official, people will not talagang support this person. Kita niyong suporta sa kanya ngayon kahit ginigipit siya. Sabi ko nga sa inyo, mali kayo. Baka dumating ang pagkakataon pag ito tumakbo ng mas mataas na posisyon, patay kayo, maniwala kayo. Ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Nagbabalita So ayan po mga kababayan, sana po ay maunawaan natin ito. Alam nyo ako, sabi ko nga sa inyo kilala nyo ako, si Banat Bay ako. Pag tama talaga pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. And hindi ako yung tipo ng taong basta-basta lang pagdating sa panghuhusga. Hindi ako yung tipo ng vlogger na kung ano yung agos sinasakyan ko. Sabi ko nga sa inyo gawain na po ko ito at maging ang mga banateros na kumontra sa to go against the wave o yung maging against kami doon sa mga tao na sa tingin nila tama sila pero in reality mali talaga. Eto, maraming pang nagsasabi dyan na keso kita nyo na, pangalawa niya na yan, bla 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 bla. Hindi po, sabi ko sa inyo, alam ko ho nangyari. Alam ko, nung nakulong siya dati, it is because of Aquino. Alam na natin yan. I will not go through it kasi patay na yung presidente. Pero dahil kumontra siya sa kagustuhan ni Pinoy noon, kaya siya nakulong. Kaya nga na-acquit Acquitted po siya. Alam niyo sabihin na acquitted? Not guilty. Iyan po ang sinabi ng court. And yet, at that time, grabe yung akusasyon sa kanya. Siyempre, yellow propaganda ba naman? Alam niyo naman ang yellow propaganda Yan ang pinaka-hayop sa propaganda. Mga hayok yan sa propaganda. Ito mga dilawan Pinalabas talaga siyang sobrang sama. Diba? Ganun ang ginawa sa kanya. And yet, eventually, lumabas siya. Bakit? Sabi ng korte, asan ang ebidensya nyo? Wag nga. Wala. Walang kwenta yung ebidensya na inakusa sa kanya. This time, umuulit na naman. Kasi nga, easy target siya Yeah? Kaya sabi ko sa inyo, pag-aralan nyo na mabuti ito. Maniwala kayo sa akin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw sa harap.
nabaluktot, lahat kayo'y